Kaya makakausap po natin si Dr. Angelo Base. Yan. Siya po ay founder ng BCIDP Marriage and Family Center Institute. Yan. Doc, magandang hapon muli sa iyo. Welcome back. Good evening. Thanks again for having me here. Oo. Salamat. Yes. Familiar naman kayo sa nangyari. Updated naman kayo, Doc Angelo. Yes po. Dito kay Marisa at Anthony. Yes. Although hindi pa nga sila kasal papo, tama ka naman na mas mahirap pagkasal na tas nangyari lahat Oo, ng pag ito. may mga anak na. Lalo Oo, na. but still, yung relationship na boyfriend-girlfriend, yan na magiging foundation ng marriage. Kung ano nangyayari, mag-boyfriend-girlfriend pa lang, pwedeng ano na yan eh, yan ang precursor sa marriage. Lalo na yung ugali ng lalaki at ugali ng babae. Pwede. Parang red flag. Parang yan yung warning eh. Parang kasi nanluloko ang hirap na ng din babae na. Oh. Kung may intention ka man loko. Oo. Kasi may mga nangyayari na dumarating lang bigla. Oo. Alam mo yun, yung hindi mo naman ine-expect, biglang Sabi, dumating. Na in love. Oh, like Yeah. Maris and Anthony Anthony work together. Not that I'm saying na tama yung ginawa nila, pero they work together. So, ang dami nang nangyayaring ganyan na nagkakadevelopan. Nade-develop, yeah. Tayong dalawa, nagkadevelopan tayo sa ganyan, mamo. Ha? Diba? So, Sigari, kaya gusto ko Joke mag-focus. lang. Ayokong i-judge yung mga sabagay, boyfriend, totoo. girlfriend. Kasi Yeah. mga bata pa yan, they're allowed to make mistakes, no? But when you're married, iba na usapan yun, Dok. Di ba, Doc? Oo, committed Go, ka na doon. May pirmahan pa. Oo. Para diba? Sakit sa ulo. makita ng publiko yung sumpaan ninyo at makita ng batas. Hahabulin ka talaga kasi pumirma ka na. Oo. Nag-commit ka na. Oo. Pero yun nga, infidelity Oy. happens even in a marriage. Yes. Kaya hahabulin din ng batas yung infidel. Oo. Ano ba sinasabi ng batas kapag ang isang lalaki ay ng babae? Doon muna tayo, wala pa yung babae ng lalaki. So doon muna tayo sa lalaking Sa ng lalaking babae. babae. Anong violation mo sa batas kapag nahuli ka? May criminal liability din yon aside from bawal siya under the family code. So sa revised penal code, tinatawag siyang concubinage. Pero may mga condition bago ma-meet na concubinage, bago ma-identify as concubinage. Pag tinira mo sa sarili niyong bahay, conjugal house. Pero kung wala namang halos gumagawa niya, kaya sa labas ginagawa. Yeah. Kasi adultery applies to the woman. Oo nga. Bakit iba? Bakit iba sa lalaki, iba sa babae? Oo nga, no? Historically, adultery started sa Middle East. No? Yung pag laging babae yung suspect at yung mga lalaki, alam niyo na, yung patriarchy One-sided. culture, Parang ganun. yan, one-sided. Oo. So pag babae ang nagkasala, ang penalty noon ay stone to death. Sa Middle East. Sa Middle East, yeah, historically. Then pag dito sa ano ngayon, sa culture natin ngayon, siyempre wala nang ganoon. That's a harsh punishment. Ang ginagawa na lang, it's either kasuhan or hiwalayan. Pero pag concubinage, anong parusa doon kapag kinasuhan ka? Meron ding imprisonment. Talaga? Meron ba nakukulong sa ganyan, Dok? Meron naman. Pero Alam ka? bailable kasi. Available pa po eh. Oo, bailable kasi. Kaya makakapiyansa. Oo. Pero kinakailangan may proof ka na talagang may binahay na babae itong mister mo. Yes. Kung ng chicks lang, kung tipong nagde-date-date lang, walang commitment, gano'n. O parang one time or Hindi naman one time, kundi nakikita minsan, gano'n. Kita lang. Occasional Nagte-text. girlfriend, mga gano'n. Nagte-text. O sabihin lang natin may girlfriend. Oh, Na sige hindi na, mo totoo binabahay. na. Parang Sige. ano lang, kung office mate na may affair. Ganyan. it's still a cheating. May kaso rin yun sa gano'n? Pag hindi kasal, iba ang Pagkasal, pagkasal na yun. May kaso na yun. concubinage pa rin yun. Yes. If you can prove it. Yes. Paano ka Actually, nabawa? dahil malabo yung concubinage, kaya nagkaroon ng vowsy. Pwede yun. Yung violence against women. Yun, pwede yun? yun ay mag-a-apply. Kaya yung infidelity ng lalaki, kahit na hindi siya nananakit physically, it is called psychological violence. Pwede mo i-file yun. Yes, according to Supreme Court. Dahil nga sa kakulangan ng concubinage, pangil, no? Ng pangil, dahil Pero- yung elements. Yung ano lang, kumbaga, landian, Flirting lang? flirting lang, nagte-text, exchange of text, yung ganon, is that infidelity? Ay, papunta na yun doon. Pero yun, yung texting lang muna tayo. Nagpapadalahan ng mga Oh, yes, infidelity kikay na yun. messages. Infidelity na Kasi yun? na-focus na sa iba yung attention mo. Basta ma-focus, Yes. iba? Ang Kasi attention. nagde-develop yun into really
yung physical affection, magkikita na, hanggang sa ma-develop na siya. Until one day, hindi niya na alam kung paano siya makakalusot. Oh. So Kaya yun doon nagsisimula yung denial ayun na. sa kapartner. And then Eto. lying. Yeah. Ito common concern to ng mga misis, no? Kapag ang iyong husband ba ay may, for example, ka-affair sa kanyang opisina, pwede ka bang magsumbong sa boss ng asawa mo? Uy, good question. Pwede ka ba sumulat o makipag-meeting sa amo nung yung asawa para isumbong mo yung mister mo na mayroong girlfriend dyan sa opisina Oy, na yan? good question. At di na umuwi ng bahay. Marami ng cases ganyan. Yun ang naiisip ng wife na gawing aksyon, no? To report. Siyempre, ang consequences no, matatanggal sa trabaho yung husband niya. Oo. Dapat hindi pa nalalaman ng iba eh. Oo. Yung confrontation between the two of them. Confrontahin niya muna yung husband niya kung totoo ba. Warningan niya. Kakasuhan kita pag di ka tumigil. Something like that. Hindi pa dapat alam ng kumpanya, ng mga tao. Kung ginawa na yun ng misis. Kung Pero, may proof. tapos hindi pa rin huminto yung lalaki. Sinabi, sige, huwag ka mag-alala. Wala talaga. Kaso may prueba siya na meron talagang relasyon sa opisina. Kaya nga, ang effect sa lalaki nun, betrayal na rin on his part. Kasi kumalat na eh. Napahiya. Napahiya siya. Parang yun nangyayari nga dito sa kay Sa lalaki nun, betrayal na rin on his part. Kasi kumalat na eh. napahiya. Napahiya siya. Parang yun nangyayari nga dito sa kay yung sa girlfriend ni Anthony, no? Oo. She had to go public about it kung ano mga nakuha niya sa cellphone ng boyfriend niya. Oo. Siyempre napahiya si Anthony, si Maris Si napahiya. Maris din. Pero yun ang way niya, Doc, para ma-release niya yung sama ng loob. Para magkaroon siya ng peace of mind and heart. Yeah. Na ma-release niya itong sa publiko, Yeah. itong nararamdaman niya. Pero tama ba yung ginawa niya na yung mga private messages, exchange of message between Maris and Anthony ay pinost niya sa social media? Sa nakita ko, tinakpan niya yung mga true names, yung picture, tinakpan eh. So kung yun yung actual na pinost niya, hindi siya pwedeng makasuhan. Hindi siya pwedeng makasuhan. O unless na-identify, nakita sila talaga. Pwede siya talaga makasuhan. Kung mapoprove pa. na yun ang intention niya. Yes. Kasi it needs additional evidence eh. Dahil blanco eh. Pero under the Data Privacy Act, nakikita niyo ba na may violation yun? Wala akong makita ang violation. Dahil? Dahil hindi totally identified. Pero Kung alam sa na ng mga tao, nasa pinag-uusapan na di ba? Na Yes. talagang si Anthony at Maris yung tinutukoy. Kaya lang hindi siya magko-cover sa dahil intimate yung source from intimate relationship. Ang pwede siya ma-cover ng vowsy pa rin. Kasi bakit nga pa rin? they were living in for 7 years. Parang So kumbaga mag-asawa na rin. parang asawa na siya eh. Kaya Yes. meron siyang right or access sa cellphone ni Yes. Anthony eh, 'di ba? Oo, kasi Kaya hindi- nakuha niya. Parang Yung ganun. vowsy law kasi hindi lang basta para sa married eh. Oo. It also covers unmarried people. Ay, ganun pala yun. Pati unmarried. Oo. Yeah. Those who are living in, gano'n. Yes. Or staying together.